Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng mga tunay na dahilan kung bakit isa sa ilang kabataan ay naliligaw ng landas. Landas na kahit sila mismo ay hindi ginusto. Yon ay ang pagiging ibon na mababa ang lipad. Kagaya na lang ni Agnes na isang ulila at naghihikahos sa buhay. Pinasok niya ang isang trabaho hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil sa kahirapan. Ngunit paano kung ang pinasok pala niyang trabaho para mabuhay ay siya palang magdadala sa kanya sa kapahamakan? Paano kung ang ganda na meron siya ang maging dahilan para kainggitan at kamuhian siya ng ibang katrabaho? Paano kung pagplanuhan siya ng mga ito na magiging sanhi para siya ay magahasa? Paano kung matuklasan niyang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan ang isa sa mga lumapastangan sa kanya? Paano siya tatayong muli? Makukuha ba niya ang hustisyang nais niya o kakailanganin niyang gamitin ang sariling kamay para makamit ang nais? May tutulong ba sa kanya? Sabay-sabay nating pakinggan ang masaklap na kapalaran ng isang ginahasang GRO. Agnes? Agnes? Nandyan ka ba? Agnes? Hay, Kulugo. Ang ingay-ingay mo naman. Kulang na lang kung sa akin mong pinto ng bahay ah. Ang aga-aga mo na namang mambulabog. Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Huwag mo na akong pag-isipin pa. Sabihin mo na lang kung ano meron. Birthday ko kaya. Bata pa lang tayo, magkaibigan na. Tapos, nakalimutan mo ang birthday ko? Ay sus, parang bata lang. Happy birthday, Kulugo. Ay nako. Dahil nakalimutan mo ang birthday ko, dapat pumunta ka sa bahay mamayang 6:00. Oo naman oh. Kainan yata yun. Paniguradong nandun ako. Pero samahan mo muna ako mamili ng panghanda. Nang magkasundo ang magkaibigan ay magkasamang nagtungo ang mga ito sa talipapa para mamili ng panghanda ng binata. Lumipas pa ang ilang oras at nabili na nila ang lahat ng kakailanganin. Magkasamang nagpunta ang mga ito sa bahay ni Benji. Dahil sa magkaibigan at magkababata sila, ay nagpresenta na rin si Agnes na tutulong sa paghahanda ng pansit at pulutan. Tutulong na ako sa paghahanda para naman makabawi ako dahil nakalimutan kong birthday mo. Ang sweet naman ng kaibigan ko. Huwag mo na akong utuin. Simulan na natin para naman makaligo pa ako pagkatapos. Masaya pang nagbibiruan ang dalawa habang inaasikaso ang ihahanda. Sa paglipas ng oras ay magkatulong na gumalaw ang magkaibigan. Mag-aalas 3 na rin nang matapos silang magluto. Kaya naman nagpasya ang dalagang si Agnes na uuwi muna siya para maligo at babalik na lang siya ng 5:00. Pumayag naman si Benji dahil mag-aayos na rin ito ng sarili. Cora Bells na muna ako ha. Balik na lang ako mamaya. Maliligo lang ako. At ikaw, maligo na rin. Ang baho mo na, kadiri! Nang akmang sasagot pa si Benji, ay mabilis na tumalilis si Agnes pauwi sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay kaagad na naligo ang dalaga. Umabot din ng mahigit 1 oras siyang naligo dahil na rin sa dami niyang seremonya sa banyo. Nang matapos na ay dumiretso na siya sa nag-iisang kwarto sa bahay na yon. Halos 1 oras din bago siya nakapili ng kanyang isusuot. Ito na nga lang leggings at crop top. Pasado 6:00 na nang makabalik siya sa bahay ni Benji. Inabutan na niya roon ang ilan sa kanilang mga kaibigan na nag-iinuman na. Masaya namang tumabi si Agnes sa binatang nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay biglang nagtanong ang mga kasama nila kung ano ang trabaho ni Agnes. Pilit namang ngumiti ang dalaga. Naghahanap pa nga lang ako eh.
Isang buwan na akong walang trabaho. Pero nang sabihan ako, 2 months ago ni Ate Beth na hindi nawalan ito ng trabaho, wala pa rin ako mahanap. Ay, nakakaloka. Kung hindi edad ko ang problema, ang natapos ko naman. Anong trabaho ba kasi ang ina-applyan mo? Kahit nga Tinder lang pinapatos ko na. Kaso ewan ko ba, hindi ako matanggap-tanggap. Sakto. Pwede kitang ipakilala kay Mr. Lou. Maganda ka naman at magaling makibagay. Paniguradong pasok ka kaagad. Mr. Lou? Yung incheck na may club? Diba? Oo, wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Pero hindi naman lahat ng babae ron na ilalabas ng customer. Nasa babae na yun kung papayag siyang magpa-bar fine. Sandaling napaisip si Agnes. Hindi niya nais ang ganoong uri ng trabaho. Kahit minsan ay hindi sumagi sa isip niya na pasukin ang pagbebenta ng aliw. Kahit pa nga batid niyang malaki ang kikitain niya roon. Ngunit tila may mahika ang mga dila ni Benji dahil hindi natapos ang kanilang inuman nang hindi siya napapayag nito. Ano? Napag-isipan mo na ba? Kahit pa table-table ka lang, panigurado na ang malaking tip mo. Plus may sahod ka pa. Pwede naman ako makiusap kay Mr. Lou na gawing lingguhan ang sahod mo. Isa pa, mabait naman si Mr. Lou kahit hindi halata sa mukha niya. Inom at table lang? Sigurado ka bang papayag si Mr. Lou na hindi ako magpapalabas? Oo nga. Hindi naman lahat ng babae doon na ilalabas. Marami ka rin katulad doon na hindi naman talaga ginagawang puhunan ng katawan. Alam mo yun, ganda at pakikipag-usap lang. Sige, basta hindi ako magpapalabas ha. Sumabay ka na sa akin bukas. Magsuot ka ng fitted na damit, tapos konting makeup. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging bodyguard mo. Bodyguard talaga? OA mo? Diyan na nga kayo. Uuwi na ako. Inaantok na ang Diyosa nyo. Hatid na kita. Hindi na. Nandito ka na nga sa harap ng bahay mo. Saka lapit lang ng bahay, no? Kahit tanawin mo na lang ako. Nagtawa na naman ang kanilang mga kaibigan nang mapakamot ng ulo si Benji. Kinuha ni Agnes ang pagkakataong yun para magpaalam sa mga ito. Pagkatapos nun ay kumakanta-kanta pa ang dalagang naglalakad pauwi sa kanyang bahay na 6 na bahay lang ang pagitan sa kanyang pinanggalingan. Pagka-uwi ay kaagad na nagpalit ng pantulog ang dalaga at humiga na sa kanyang kamang sakto lang sa isang tao. Kinabukasan ay maaga siyang bumangon para linisin ang kanyang munting tahanan. Habang naglilinis ay hindi mawala sa isip ni Agnes ang kaba sa desisyon na kanyang ginawa. Nagdadalawang isip ang dalaga. Tama ba talaga ang desisyon ko? Kaso, masisikmura ako ba talagang makipaglandian sa kung kani-kaninong lalaki? Paano kung matandang mabaho o kaya naman batang mukhang tipaklong na manyak? Wag na lang kaya. Pero kung hindi pa ako magtatrabaho, paniguradong magugutom ako at mapuputulan pa ng kuryente. Ay! Ano ba talaga, Agnes? Ang gulo ng utak mo. Bahala na. Kapag hindi ko talaga masikmura, aalis na lang ako. Pero hanggang carry pa, mag-iipon ako para makapagtayo ng maliit na tindahan. Tama. Yun ang gagawin ko. Pagsapit ng 5:00 ay dumating na si Benji para sunduin siya. Suot ang kanyang pulang hapit na bestida ay pinagbuksan niya ang kaibigan. Nginitian ni Agnes ang binata. Ngunit tila nabatubalani ito sa dalagang nasa harapan. Natatawa namang nagpalagitik ang dalaga ng kanyang daliri sa harap ni Benji. Doon lang natauhan ang binata. Hoy, anyari sa'yo? Bagay sa'yo. Halata nga. Tara na ha? Tara, paniguradong nandun na si Mr. Lou. Maaga nagpupunta yun sa club eh. Magkasamang nagpunta sa Paradise Club ang dalawa.
Umabot din ng mahigit sa kalahating oras ang kanilang binyahe. Pagdating doon ay nakita ni Agnes na maraming mga babaeng pumapasok sa club na nakasuot lang ng mga hapit at maiiksing kasuotan. Ilang beses na bumuntong hininga ang dalaga bago sumama papasok kay Benji. Nang makapasok na sila sa loob ay mas lalong umatake ang kabang nararamdaman niya. Pero inisip na lang niya na kailangan niya ng trabaho. Kahit pangalabag sa kanyang kalooban. Mabibigat ang paang humakbang na sila palapit sa isang matandang lalaki na may katabaan. Nang makalapit sila ay kaagad na pukaw noon ang atensyon ni Mr. Lu, lalo na sa magandang si Agnes. Sir, good afternoon po. Ito po yung kaibigan ko na sinasabi ko po sa inyo na gustong pumasok dito. Aba! Ikaw tama nga ha? Ganda hugis ang katawan at maging ang maliit na mukha. Panigurado dudumugin to. Sige. Ikaw tanggap na. Basta ikaw dami dala customer sa akin ha? Ikaw panigurado bonus at komisyon. Ha? Tanggap na po ako? Oo naman. Ikaw ganda, sexy at mukhang mabait. Basta tanda mo lang ha? Huwag mo ko loko ha? Opo, maraming salamat po Mr. Lu. Sige na. Ikaw punta na sa likod para bihis damit. At saka dagdag ka rin makeup ha? Ikaw Benji, hatid mo siya. Sabi mo Lana, tulong bago. Opo, salamat po sir. Tumangulang si Agnes at nagpatangay na lang nang hatakin siya ni Benji papunta sa isang parte ng club. Doon ay nakilala niya ang sinasabing Lana ni Mr. Lu. Matangkad na babae ito, makapalang make-up, pero hindi maitatago ang angking ganda na taglay ng babae. Napangiti siya nang ipakilala siya ng kaibigan dito. Ate Lana, may bago tayo. Ikaw na daw po ang bahalang mag-ayos sa kanya, sabi ni boss. Bago? Aba, maganda ang batang ito ah. Saan mo naman napulot ito? Kaibigan ko. Taga sa amin din. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa kanya. Nang makaalis si Benji, ay kaagad na inabutan ni Lana ng isang makintab na body-hugging dress si Agnes. Mabilis namang nagpalit ng damit ang dalaga. Nang makapagbihis na ay pinaupo siya ng babae sa harap ng salamin. Pagkaupo pa lang ay binura na ni Lana ang makeup niya bago muling lagyan ng panibago. Nang matapos na ay tumayo si Agnes at humarap sa babae. Inilahad ang kanyang kamay at nagpakilala rito. Hello po, ako pala si Agnes. Ikaw po ate? Ano pong pangalan mo? Lana, yung isa namang maliit na yun si Aryan. Yung tawa ng tawa naman, si Abby. Sinabi pa ni Lana ang pangalan ng lahat ng babaeng naroroon. Nakangiti man ay hindi niya natatandaan ang lahat ng pangalan ng 10 pang babae. Ilang saglit pa ay may isang lalaki na sumungaw ang ulo sa pinto at sinabihan silang maghanda na dahil may mga VIP na dumating. Napalunok ng laway si Agnes nang marinig yun. Lalo na nang marinig niya ang kanya-kanyang hagik-gikan ng mga babaeng naroroon. Napansin naman ni Lana ang reaksyon niyang yon. Umamin ka nga, first time mo bang pumasok sa ganitong trabaho? Opo, kailangan ko lang po talaga ng trabaho eh. Ulila na po kasi ako at nahinto na sa pag-aaral. Hindi ko naman tinatanong kung may magulang ka pa. Ang iba rito ulila na rin. Ang iba naman, mga nag-iskapo sa malupit na kamag-anak. Kaya huwag kang pabebe dito. Opo. Isa pa nga pala, gusto kong itatak mo sa utak mo na baguhan ka lang. Teritoryo ko to, kaya wag na wag kang magbibida-bida. Naintindihan mo? Hindi na nakasagot pa si Agnes. Bumuntong hininga na lang siya at muling umupo sa upuang nasa harapan ng salamin.
Nang makaupo ay pinakatitigan niya ang kanyang mukha. Bagamat makapal ang kanyang make-up ay hindi pa rin naitago ang napakaganda niyang mukha. Napangiti na lang siya at nag-isip na lang ng positibo. Itinatak na lang niya sa kanyang isip na panandalian lang ang kanyang pagtitiis. Dahil sa oras na sapat na ang kanyang naipon, ay kaagad siyang aalis sa trabahong yun at magtatayo na lang ng tindahan. Nasa ganoong pag-iisip siya nang bigla na lang siyang kalabitin ni Lana. "Hoy, bingi ka ba? Kanina ka pa tinatawag ah. Nasa labas na si Mr. Lu, may ipapaasikasong VIP sa'yo." "Tse, maganda nga, boba naman." Pasensya na po. "Bilisan mo! Bawal ang makupad dito!" Impyerna! Nahihiyang tumayo si Agnes at mabilis na lumabas sa dressing room. Paglabas niya ay inabutan niya si Mr. Lu sa labas na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan pa siya ng matandang matabang inchik simula ulo hanggang paa at pabalik-balik. Tumagal pa nga ang mga mata nito sa may bandang dibdib ng dalaga na nagpaasiwa kay Agnes. Mr. Lu, pinapatawag niyo daw po ako. Oo. Ikaw akin pili para asikaso pinakamayamang VIP. Ikaw siya alaga Siya bait. Lagi bigay lucky tip. Kaya galingan mo Sige po, ako na pong bahala. Saan po ba siya? Halika. Ikaw akin hatid kanya table. Ikaw ngiti para siya akit at tuwa. Opo. Tumalikod si Mr. Lu kay Agnes at nagsimulang maglakad papunta sa isang silid na napapalibutan ng salamin. Mula sa labas ay kitang-kita niya ang isang binatang mukhang mayaman. Kapansin-pansin din na bata pa ito kumpara sa mga customer na nilagpasan nila. Nang makalapit sila sa salaming sliding door, ay hinarap na muna siya ni Mr. Lu. Ikaw alaga siya Huwag mo siya galit kasi siya special VIP natin. Ikaw swerte kasi buo gabi siya lang iyo asikaso. Galante yan, kaya bait ka Sabi kanya lahat gusto mo. Siya bigay. Sige na. Ikaw pasok na. Galingan mo Napalunok muna ng laway si Agnes bago pumasok sa loob ng VIP room. Pagpasok pa lang niya ay nakita na niya ang kakaibang ngisi ng binata habang hinahagod siya ng tingin nito simula ulo hanggang paa. Naiilang man ay pinilit pa ring ngumiti ng dalaga. Lumakas man ang kabog ng kanyang dibdib nang biglang tumayo ang binatang customer at sinalubong siya, ay pilit pa rin niyang pinakakalma ang sarili. Good evening po, sir. Ako po si Agnes. Ako pong mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi. Huwag mo na akong tinatawag na sir. Sam na lang. At saka huwag kang kabahan. Basta mabait ka, mabait din ako. Tara, umupo ka muna. Nag-order na ako kanina ng pagkain natin at mga alak. Sinisiguro ko na pinakamamahali ng lahat. Okay, salamat. Pagkaupo pa lang ni Agnes ay kaagad na siyang inakbayan ni Sam. Batid ng dalaga na kasama sa trabaho niya ang pagbibigyan nitong yakapin siya o hawakan. Inisip na lang ng dalaga na mas mapapabilis ang pag-alis niya sa lugar na yon kapag mas naging mabait siya. Lalo na at sinabi ni Mr. Lu na galante ang binata. Lumipas ang mga oras na wala namang ibang ginawa sa kanya si Sam. Nakipagkwentuhan lang ito at paminsan-minsan ay naglilikot ang kamay sa kanyang katawan. Pero hindi pa naman umabot na hinawakan siya nito sa dibdib at maselang bahagi. Kaya malaki ang pasasalamat ni Agnes na hindi siya masyadong napuwersa na gawin ang mga hindi naman niya gusto. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin si Sam na uuwi na. Babe, uwi na ako. Bukas babalik ulit ako dito. Hindi ka na pwedeng tumable pa sa iba. Naintindihan mo?
Dahil naging mabait ka naman ngayong gabi, ito ang tip mo. Ang dami naman ito. Para sa akin lahat ng to. Sigurado ka? Oo naman. Sa'yo ang lahat ng yan. 10,000 lang yan. Pero kung mas magiging mabait ka sa akin at sinusunod mo ako, dadagdagan ko pa yan sa susunod. Kiss mo nga ako. Wala namang pagdadalawang isip na hinalikan ni Agnes sa pisngi si Sam. Hindi na siya nangimi dahil gwapo naman ang binata. Nang tumayo na si Sam ay hinila rin nito ang dalaga. Hatid mo ako sa car ko. No problem. Humawak pa sa braso ni Sam si Agnes at sabay silang naglakad papunta sa main entrance ng club. Pagdating doon sa pinto ay humiwalay na ang dalaga at muling nagpaalam sa binata. Inalalaya naman ng gwardya ang lasing na si Sam papunta sa kotse nito na nakaparada sa harap. Kumaway pa si Agnes sa binata nang makasakay na ito. Bago muling naglakad papunta kay Mr. Lu. Nang makalapit na ay sinabi niya lang sa boss na okay na, umalis na si Sam. Kaagad namang nag-utos sa isang waiter ang inchik na linisin na ang VIP room. Pagkatapos nun ay bumalik na siya sa dressing room. Pagbalik doon ay kaagad siyang nagpalit ng kanyang damit. Nang matapos ng magbihis ay nilapitan siya ni Lana. So, si Sam pala ang unang customer mo. Huli mo na yan. Ito ang itatak mo sa kokote mo. Akin lang si Sam. Hindi mo siya deserve. Si Mr. Long kausapin mo tungkol dyan dahil siya nagpaasikaso sa akin kay Sam. Isa pa, hindi ko naman balak na makipag-agawan. Bukas, babalik siya. Kung talagang kay Sam ka, ikaw ang ire-request niya bukas. Aba, matapang ka ha? Akmang hahablutin ni Lana ang buhok ni Agnes, ngunit biglang dumating si Mr. Lu at sinaway ito. Nang tumahimik na sila at lumayo na si Lana ay lumapit si Mr. Lu sa dalagang si Agnes. Kitang-kita naman ng dalaga ang pagtaas ng kilay ng mga babaeng nandoon. Ikaw galing ha? Tawag si Sir Sam. Ikaw daw gusto niya bukas asikaso kanya. Sama niya mga kaibigan niya. Pero siya bilin na ikaw kanya lang. Siya bayad triple para sa'yo. Nako, mukhang ikaw akin swerte ah. Kaya ikaw tanggap ito bonus ha. Basta bukas, galingan mo bola, Sir Sam ha. Wow! May bonus po ako kaagad. Naku, salamat po Mr. Lu. Saka, mas gagalingan ko po. Ah, okay. Very good ah. Oh, kayo. Ano pa tayo nyo dyan? Kayo uwi na. Ah, ikaw, hintay yata Benji. Bawal siya pasok dito kaya siguro hindi kanya sundo dressing room. Ah, sige po. Para makaiwas sa gulo ay nagmamadaling lumabas ng dressing room si Agnes. Sa kanyang paglabas ay inabutan niyang nakasandal sa tabi ng pinto si Benji. Pakanta-kanta pa ito habang hinihintay siya. Benji, tara na. Dalian mo. Baka lumabas pa ang mga dinosaur. Dali! Dinosaur? Ano? T-Rex? Oo, ang pangalan ni Lana. Halika na. Dalian mo na kasi. Natatawa namang nagmamadali si Benji. Nang makasakay na sila ng tricycle, ay tawa ng tawa ang dalawa. Tinanong pa ng binata kung ano raw ba ang nangyari sa loob ng dressing room. Pakengkoy namang nagkwento si Agnes at ginagaya pa ang ekspresyon ng mukha ni Lana habang nagbibitaw ng mga linya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng bahay ng dalaga. Pagdating doon ay inaya pa niya ang kaibigan na magkape. Kape muna tayo, Benj. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Stress reliever ko yan eh. Ano pang hinihintay mo? Halika na rito sa loob. Masayang sumunod papasok si Benji sa kaibigang dalaga. Kaagad namang nagsalang ng tubig si Agnes para sa kanilang kape.
Sa loob ng 3 linggo ay ganon araw-araw ang routine nila ni Benji. Susunduin siya ng binata at sabay din silang uuwi. Aalukin niya ng kape ang kaibigan bago ito pauwiin. Pag-araw naman ng linggo ay naglalaba at naglilinis si Agnes at ginugulo naman siya ng kaibigang binata. Naging maayos din ang kanyang kitaan. Bukod kasi sa malaking magbigay ng tip si Sam, ay lingguhang nakakakuha pa siya ng sahod at bonus kay Mr. Lou. Masaya rin siya sa kanyang pinapasukan kahit pa nga madalas siyang asarin at sungitan ng ibang mga kasamahang babae. Ngunit iba ng araw na yon. Pagpasok ay sinalubong siya ni Lana nang may ngiti sa labi. Hi Agnes! Mabuti naman at dumating ka na. Birthday ko kasi bukas. Di ba day off? I-invite sana kita na pumunta dito sa club bukas ng alas 7. Naisip ko kasi na dito na lang mag-celebrate. Okay lang ba? Iniimbitahan mo ko? May sakit ka ba, Ate Lana? Ano ka ba? Para na tayo magkakapatid dito sa club. Pagpasensyahan mo na lang sana ako kung nagsusungit ako ng mga nakaraan. Sign na yata ng pagtanda ko ang pagtataray at pagsusungit. Pero sana hindi kita na-offend dati. Pasensya ka na talaga ha? Sige po. Pupunta po ako bukas. Kaya pala pinapapasok si Benji bukas. Ikaw na talaga, Ate Lan. Naman, ako yata ang pinakamatagal dito. Kaya marami na rin akong naiakyat na pera sa club. Isa pa, ako ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Mr. Lou. Sige po. Siguradong dadalo po ako. Akin na po ang cake, Ate Lana. Salamat. Ang bait mo talaga. Sige po, Ate Lana. Mag-aayos na po muna ako. Para pagdating ni Sir Sam hindi na ako mataranta sa pagme-makeup. Go! Masaya namang tinungo ni Agnes ang harap ng salamin at naglagay ng makeup. Lingid sa kanyang kaalaman ay may malademonyong ngiti si Lana habang titig na titig sa kanya. Nang matapos mag-makeup ay tinanggal niya ang pagkakatali ng kanyang buhok at hinayaan itong nakalugay. Ilang sandali pa ay ipinatawag na si Agnes. Tumayo naman kaagad ang dalaga at tinungo ang VIP room. Doon ay nadatnan niyang may ibang kasama si Sam. Pero hindi na lang niya pinagtuunan ang pansin yun. Lumakad siya palapit sa binata at mabilis na humalik sa pisngi nito. Oh, hi Sam. Ang aga mo yata ngayon Namiss kasi kita, babe. Oo nga pala. Mga kaibigan ko. Mga bro, akin to ha. Bawal ninyong hawakan. Ngunit tila hindi yon sinang-ayunan ng isa sa mga kasama ng binata. Nakangising hinagod nito ng tingin ang dalagang nasa tabi ni Sam at saka nagwika na mukhang masarap at magaling sa kama si Agnes. Para namang nagpanting ang tenga ni Sam. Walang ano-ano ay bigla itong tumayo at galit na sinipa sa mukha ang kasama. Nagulat naman si Agnes sa inasta ng binata. Ngunit mas nagulantang siya nang lapitan ng binata ang kasama at saka walang tigil na pinagsusuntok. Habang ang dalawa pa ay tumatawa lang sa isang tabi. Kaya naman naglakas loob si Agnes na awatin si Sam. Sam, tama na! Tama na! Baka mapatay mo pang kaibigan mo! Sira ulo to Babastusin ka pa sa harapan ko. Pasalamat ka. Inawat ako ng babe ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na ididiretso kita sa sementeryo. Tama na yan! Halika na dito sa tabi ko. Uminom na lang tayo. Basta para sa'yo, babe. Nakita mo ba yung ginawa ko? Walang sino man ang pwedeng bumastos at tumawak sa'yo. Maliban sa akin. Bigla namang kinabahan si Agnes sa mga salitang binitawan ni Sam. Ngunit hindi niya yon ipinahalata. Ang ginawa na lang niya ay iniba ang usapan at inilayo sa nangyari kani-kanina lang. Makakahinga na sana ng maluwag ang dalaga nang bigla na lang maglabas ng isang pouch si Sam
na may lamang foil at isang supot na may lamang tila droga. Habang ang isa namang kasama nito ay may inilabas na parang glass tube at lighter. Ano yan? Pampagana lang ito, babe. Ngayon ko lang ba nakakita ng ganito? Gusto mo bang subukan? Ano? Hindi, ayoko. Iihi muna ako. Sige, babe. Take your time. Dito lang ako. Magva-vitamins na muna ako. Dahil sa kaba at takot na nararamdaman ay mabilis na lumabas si Agnes. Pero hindi siya sa banyo dumiretso, kundi kay Mr. Lou na nasa harap ng bar counter. Oh, Agnes! Anong yari sa'yo? Ikaw mukha kain asim mangga. Ikaw putla. Ayos lang ba pakiramdam mo? Masama pong pakiramdam ko eh. Magpapaalam po sana ako kung pwede po akong umuwi na. Ay, nahihilo po ako at masakit po ang buong katawan ko. Nako, ikaw hindi pwede magkasakit. Lapit na big light na club natin. Ganito. Ikaw akin pahatid, Benji. Tapos ikaw pahinga. Ako na bahala, Mr. Sam. Ako sabi kanya na ikaw sakit. Salamat po. Oh, ito sahod at bonus mo this week, ha? Ikaw uwi na. Benji, ikaw muna hatid Agnes, tapos balik ka rin agad, ha? Po? Sige po. Nang maihatid na siya ni Benji sa kanyang bahay ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang nakitang ginawa ni Sam. Maging ang paglalabas nito ng mga parapernalya. Hindi niya lubos maisip na gumagamit pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Kahit nakapikit na ay naaalala pa rin niya ang itsura ng mga ito. Maging ang mga tawa ng dalawang kasama. Ay, grabe. Parang ibang tao kanina si Sir Sam. Adik pala yun. Sayang ang pogi pa naman. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Akala ko dati sa mga kanto-kanto lang ang mga adik. Tama na nga ang pag-iisip, Agnes. Matulog ka na lang. Basta, sa susunod, hindi na ako mag-a-assist kay Sir Sam. Makikiusap na lang ako kay Mr. Lou. Marami pa namang ibang mayaman ang gustong magpa-asikasa sa akin eh. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ay pumasok siya sa club. Kaagad na nakita niya ang may kaarawan na katrabaho. Nakangiting nilapitan niya si Lana at iniabot sa babae ang cake na binili niya sa Red Ribbon. Nagpasalamat naman ang babae at iginiya si Agnes sa loob ng dressing room. Pagpasok nila roon ay nakita ng dalaga ang mga bilaong nakahain sa isang parte ng silid. Ay, bongga! Well, alam mo naman ako. Tara, kain ka na. Kuha ka na lang dyan. Kukuha lang ako ng drinks natin, ha? Hindi ko tatanggihan yan, Ate Lana. Punta ka na doon. Ako nang bahala sa inumin natin. Wait mo na lang ako. Okay po. Happy birthday ulit. Sa pagtalikod ni Agnes ay siya namang ngiti ni Lana ng malademonyo. Malaki ang ngiting tinungo nito ang bar counter at humingi kay Benji ng 2 margarita. Sa pagbalik ni Lana sa dressing room ay hawak na niya ang 2 kopita ng alak. Lumapit siya sa dalagang kumakain sa isang tabi. Oh, eto ang inumin mo. Thank you po, Ate Lana. Ano ka ba? Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo eh. Kasi kahit hindi tayo close, pumunta ka pa rin sa birthday ko. Gusto ko rin kasi mapalapit sa'yo, ate. Nagsasawa na akong kausap ang kulugo kong kaibigan eh. Oo nga pala no, kaibigan mo si Benji. By the way, paano ka nga ba napasok dito? Ulila na po ako. At hindi rin naman ako natatanggap sa ibang ina-applyan ko dahil sa educational attainment. Kaya nang alokin ako ni Benji na dito na lang muna pumasok, sinunggaban ko na. Kailangan ko rin kasi mabuhay. Hindi naman pwedeng manghingi lang ako. Uminom ka na muna.
Yun nga ang ginawa ni Agnes pagkatapos niyang lunukin ang pagkaing nginunguya. Lumipas pa ang mga minuto at bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga. Hindi niya mawari kung bakit. Sapagkat isang baso pa lang ang kanyang naiinom at batid niyang hindi siya malalasing ng ganun lang. Balak sanang tumayo ni Agnes para magtungo sa banyo at makapaghilamos. Ngunit hindi pa man ay nawala na siya ng balanse. Sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Lana na may malalaking ngiti. Malabo man at nahihilo ay malinaw na narinig ng dalaga ang mga katagang binitiwan ng babae. Ngayon ko lang nalaman na may pagkatanga pala ang babaeng to. Girls, tulungan niyo akong madala siya sa likod. Erika, sabihan mo na sila. Paniguradong malaking pera ang makukuha natin dito. Ate, saan niyo ako dadalhin? Sa impyerno, kung saan ka nababagay. Pero huwag ka mag-alala dahil sigurado akong masasarapan ka rin. Bago pa man mailabas si Agnes sa likod ng club ay nawala na siya ng malay. Mahigit 4 na oras pa ang lumipas at nagkamalay na rin si Agnes. Ngunit dama niya ang pananakit ng kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang maselang bahagi. Ilang minuto na nakatulala lang siya at parang wala sa sarili. Nang matauhan ay doon lang niya napagtanto ang nangyari sa kanya. Masakit man ang katawan ay pinilit na bumangon ni Agnes. Nang makaupo na siya ay nalaman niyang nasa loob siya ng isang hotel room. Ano ba talagang nangyari? Umiiyak na tumayo si Agnes at isa-isang pinulot ang kanyang mga damit. Nang makuha na lahat ay nagbihis na siya at lumabas sa kwarto. Tulirong lumabas siya sa hotel. Swerte namang may nakuha siyang taxi kaagad. Kuya, sa pinakamalapit na police station po. Halos kalahating oras lang ay narating na niya ang police station. Pagkababa ng taxi ay kaagad siyang pumasok doon at lumapit sa isang pulis na babae. Tulong! Tulungan niyo po ako! Nagahasa po ako. Magtatanong pa lang sana ang babaeng pulis nang bigla na lang mawalan ng ulirat ang dalaga at malakas na bumagsak sa sahig. Natataranta namang nagtawag ng kasama ang pulis na babae at dinala nila siya sa ospital. Kaagad naman siyang inasikaso ng mga nurse. May mga test na ring ginawa sa kanya base sa sinabi niyang ginahasa siya. Lumipas pa ang oras at muling nagkamalay si Agnes. Sa nanlalabong mata ay nabatid niyang nasa ospital siya base sa nakakabit na IV sa kanyang kamay. Paano ako napunta rito? Hindi ba sa police station ako nagpahatid kanina sa taxi? Hinawakan pa niya ang kanyang sentido para mas makapag-isip. Nasa ganoong eksena siya nang pumasok ang isang babaeng pulis. Nilapitan siya nito at inihayag na pinapasailalim siya sa isang rape kit. Tumangulang si Agnes at hindi nagsalita. Kaya naman para makakuha ng impormasyon ang pulis na babae ay walang gatol itong nagtanong sa kanya. Ang alam ko lang, umattend ako ng birthday ng kasamahan ko sa club. Kumakain pa nga ako ng pansit nang lapitan ako ni Ate Lana at inabutan ng isang kopitang margarita. Pagkatapos po noon, nakaramdam ako ng pagkahilo. Inalalayan pa nga po ako ni Ate Lana. Tama, si Ate Lana ang may kagagawa na nangyari sa akin. Inihayag din ni Agnes ang natatandaan niyang mga sinabi ni Lana nang alalayan siya nito. Dahil doon ay kaagad na nagpaimbestiga ang babaeng pulis. Lumipas pa ang mga araw at nakalabas na ng ospital si Agnes. Dahil sa nangyari sa kanya ay maghapon lang siyang nakakulong sa bahay. Kung lalabas man ay nakasuot siya ng maluwag na jogging pants at hoodie.
Nagsusuot din siya ng salamin sa mata. Isang araw ng Martes ay nakatanggap ng tawag ang dalaga tungkol sa investigasyon ng mga pulis. Ayon sa babaeng pulis, hindi pa nila natatagpuan si Lana dahil hindi na ito nagtatrabaho sa club na sinabi niya. Ganun po ba? Sige po, balitaan niyo na lang po ako. Nang matapos ang pag-uusap ay naisipan ni Agnes na buksan ang kanyang social media account. Doon ay maraming notification siyang natanggap. Karamihan ay mga mention sa isang post. Dala ng kuryosidad ay pinindot niya yon at tiningnan kung ano ang post. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita ang video na nakamention siya. Isa yung video kung saan ay madilim pero maaaninag ang mukha ng babaeng walang malay na pinaglalaruan ng 3 lalaki. Hindi naman nakikita ang mukha ng mga lalaking yon sapagkat naka-blur ang mga yon. Umiiyak na ibinato niya ng malakas ang cellphone. Mga hayop! Mga hayop kayo! Ang dumi-dumi ko. Hindi ako papayag na ganito na lang. Kung magdurusa ako, magdurusa rin kayo. Tama, sisiguraduhin kong makukuha ko ang hustisya. Pagkawika nun ay tumayo siya at dinampot ang ibinatong cellphone. Labis ang kanyang pasasalamat nang makitang gumagana pa yon. Kaya naman ang ginawa niya, ipinasa sa pulis na babae ang video. Mabuti na lang at kinuha kong pangalan niya sa social media. Dapat na makulong ang mga lalaking yun at ang demonyong si Lana. Lumipas pa ang mga araw pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang impormasyon tungkol sa mga suspect. Habang si Agnes naman ay parang nawawala na sa kanyang sarili. Madalas ay kinakausap na nito ang sarili. Minsan naman ay bigla na lang tatawa. Pero mabait talaga ang Diyos dahil bigla na lang lumitaw si Benji at inamin ang krimen. Napanood naman sa balita yon ni Agnes. Kitang-kita niya ang pag-amin na yon. Hindi makapaniwala ang dalaga sa mga narinig na sinabi nito. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Inaamin ko na po na isa po ako sa mga lalaking gumahasa kay Agnes Montes. Hindi ko na po kaya. Para ako nababaliw sa tuwing naalala ko ang mga nagawa ko sa kaibigan ko. Aaminin ko rin po na nakagamit po ako ng gabing yun. Matagal ko na pong gusto si Agnes. Pero alam kong kaibigan lang pong turing niya sa akin. Benji, bakit ikaw pa? Paano mo nagawa sa akin to? Tinuring kitang kapatid. Bukod sa pag-amin na yon ni Benji, ay pinangalanan din nito ang 3 pang kasabwat. Yon ay sina Mr. Lou, Sam at Lana. Ngunit kahit sumuko na si Benji ay hindi pa rin nahuhuli ang 3. Dala ng kawalan ng hustisya ay nagplano si Agnes na siya na ang gagawa ng kaparusahan sa mga ito. Dahil sa malapit sa puso niya si Benji ay ito ang una niyang pinarusahan. Malapit ka sa akin, Benji. Kaya mas mabuti pang mauna ka na magpahinga para mapagdusahan mo na sa impyerno ang ginawa mo sa akin. Mabuti na lang at dating miyembro ng isang kulto sila inay bago kami lumipat dito. At alam kong hindi nila ako tatanggihan. Nang linggo ring yun ay nakipagkita si Agnes sa pinuno ng dating samahan ng kanyang mga magulang. Nakiusap siya rito na siya ay tulungan. Hindi naman napahiya ang dalaga. Ilang detalye lang ang hiningi nito sa kanya. Gusto kong mabilisan lang ang pagkamatay ni Benji. Dapat mamatay siya kagad. Lagyan mo po ng makamandag na ahas ang kanyang katawan. Sumang-ayon naman ang pinuno. Nang gabi ring yon ay isinagawa nito ang napag-usapan nila ni Agnes.
Dinasalan niya muna ang litratong galing sa dalaga bago ito tinaniman ng ahas sa loob ng katawan. Ilang araw lang ang lumipas at naibalita sa TV ang nangyari kay Benji. Ayon pa sa reporter ay kalunos-lunos ang itsura nito. Nagkulay ube ang balat. Ayon pa sa nag-examine ay namatay ito dahil sa nakakalasong kamandag ng ahas. Pero labis ang pagtataka ng media dahil ayon sa pulis ay wala silang natagpo ang ahas sa loob ng kulungan at kahit anong indikasyong natuklaw nga ito. Nang mga oras na yon ay masayang pinapanood ni Agnes ang balita. Pasensyahan tayo. Mukhang Karma talaga ang pangalan ko at hindi Agnes. Ay, dapat kasi naging matapat ka na lang na kaibigan ko. Ay, nagsisimula pa lang ako. Pagkatapos ng pangyayaring yun kay Benji ay marami ang nagbibigay ng kani-kanilang komento. May mga naaawa sa binata pero mas marami ang natuwa at sinabing kinarma ito sa kanyang ginawa. Dala ng pagkainip ay muling nakipagkita si Agnes sa pinuno ng dating samahan. Sa kanilang pagkikita ay may kahilingan si Agnes. Gusto ko po talagang matuto. Gusto ko po na sa kamay ko sila magdusa. Sana po, pagbigyan ninyo ako. Gusto ko po talagang matuto. Hindi kaagad sumagot ang pinuno. Pinag-isipan muna nito ang isasagot sa dalaga. Kahit pa nga kitang-kita sa mga mata ni Agnes ang determinasyon. Determinasyong gumanti. Naiintindihan naman ng pinuno ang nararamdaman ng dalaga, kaya pinapunta niya ito sa kanilang kuta. Salamat po. Maraming salamat po, pinuno. Hindi ko na po talaga mahintay ang paggalaw ng mga pulis kaya kailangan ko ng kumilos. Sa loob po ba ng 1 buwan, matututo na po ako? Tumango naman ang tinawag niyang pinuno. Ipinaliwanag sa kanya nito na maaaring mag-focus lang siya sa gusto niyang parusang ihain sa kanyang babarangin. Masaya namang nagpahayag ang dalaga na sasama na ito sa pinuno. Dahil bago pa man niya sabihin ang kanyang pakay, ay nakapaghanda na siya ng kanyang mga gamit na dadalhin. Sasama na po ako sa inyo ngayon. May ipon po ako at handa po ako magbigay sa samahan para sa pagtanggap ninyo sa akin. Nang araw ding yun, bumiyahe sila papunta sa Bulacan, kung nasaan ang kuta ng samahang gumagamit ng itim na mahika. Pagdating pa lang doon ay kaagad nang sinimulang turuan si Agnes sa paggamit ng mahikang makakapanakit. Lumipas pa ang 1 buwan ng pag-aaral, puyat at pagod. Sa wakas ay natutunan na ni Agnes ang kanyang gustong matutunan. Yon ay ang pangbabarang. Sa kanyang pagbalik sa Maynila ay hindi inaasahang napadaan siya sa club na dati niyang pinapasukan. Kunot ang noong lumakad siya at pumasok doon. Pagkapasok pa lang ay nakita na niya si Mr. Lu. Nanginginig ang kanyang kalamnan nang mapagtantong namumuhay ng normal ang isa sa kriminal na bumaboy sa kanya. Mr. Lu! Oh, Agnes! Ikaw ba gusto trabaho uli akin? Ikaw gawa ko reyna dito, club. Hayop ka! Hayop ka, matanda ka! Ha? Ang baboy-baboy mo! Bakit hindi ka pa nakakulong? Aba, ikaw na nga pasok dito. Ikaw pa gulo. Ako offer na nga sa'yo trabaho kahit ikaw dumi babae. Ako yaman. Kaya ko bayad pulis para hindi ako huli. 50,000 lang, hindi na ako huli mga gonggong pulis. Eh ikaw, hanggang ngayon, kalat pa rin video mo. Ano, masarap ba? Ha? Isa ka sa sumira sa buhay ko. Hayop ka! Ito ang tandaan mo. Kung nasa kumunoy ako, sisiguraduhin kong nasa impyerno ka naman. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Agnes ang matandang inchik. Nang malapitan ay kaagad na hinablot niya ang buhok nito. Hindi pa siya nakontento at pinagkakalmot sa mukha
ang walang hiyang inchik. Nagsisigaw naman si Mr. Lu. Dahil sa pagsigaw nito ay naglapitan ang mga tauhan ng inchik at marahas na hinila si Agnes palayo sa kanilang amo. Kinaladkad ang dalaga palabas sa club. Napasadlak pa siya sa lupa nang itulak siya ng dalawang lalaki na siya palang humila sa kanya palayo kay Mr. Lu. Nang makatayo ay balak pa sanang sumugod muli ng dalaga pero pinagsarhan na siya ng pinto. Kaya kinalampag-kalampag niya ang pinto habang nagsisisigaw. Buksan niyo to! Hindi pa ako tapos, mga hayop kayo! Buksan niyo! Magbabayad kayo! Isinusumpa ko! Sisiguraduhin kong kahit demonyo, matatakot sa sasapitin mo! Nang gabing yon ay hindi na nga nagsayang ng oras si Agnes at sinimula na ang kanyang natutunan. Gamit ang buhok at laman na nakuha niya nang sugurin kanina ang inchik. Inilagay niya yon sa isang baong tuyot na. Pagkatapos nun ay nagsindi siya ng itim na kandila. Nang masindihan ay pumikit siya. Nakataas ang dalawang kamay habang umuusal ng mga salitang natutunan niya. Salitang ang mga kagaya lang niya ang nakakaintindi. Nang matapos ang inuusal ay may kinuha siyang garapon na naglalaman ng mandarangkal o ang tinatawag nating praying mantis. Ang mandarangkal na ito ay namumuhay sa loob ng ari mo. Ang bawat kagat na kanyang gagawin ay magdudulot sa iyo ng sakit na hindi mo kakayanin. Isang linggo kong hindi pinakain ng alaga kong to, kaya sigurado akong pipilasin niya ang bawat himaymay ng ari mo. Lasapin mo ang puot ng puso ko sa kahayupang ginawa niyo. Matapos sabihin yon, binuksan niya ang garapon at inilagay doon ang mga laman at buhok na nakuha kay Mr. Lu. Nang maisara ang garapon ay tinakpan niya ng itim na tela yon bago yumuko at muling umusal ng dasal ng panunumpa. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay masayang humiga si Agnes at natulog. Habang si Mr. Lu naman na abala sa kanyang club ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang ari. Nagtatakang nagtungo siya sa banyo sa pag-aakalang naiihi lang siya. Pero laking gulat niya na sa kanyang pag-ihi ay hindi klarong likido ang lumabas sa kanya kundi kulay dugo. Nahintakutan ang matandang inchik kaya naman nagmamadaling lumabas ng banyo. Pagkalabas ay tinungo niya ang kanyang kotse at nagmamadaling nagmaneho papuntang ospital. Pero hindi pa man siya nakakalayo sa club ay may kakaibang sakit na siyang nararamdaman sa kanyang ari. Aray ko, anong nangyayari sa akin? Lintik na. Ako yata sakit na. Kailangan makapunta na ako ospital hanggat kaya ko pati isakit. Aray ko! Dala ng pagmamadaling makapunta sa ospital at sa labis na sakit na nararamdaman ay aksidenteng nabangga sa isang poste si Mr. Lu. Bagamat nasira ang harapang bahagi ng kotse ay hindi naman siya masyadong nasugatan at nasaktan. Ngunit dahil sa sakit sa kanyang ari ay hindi makagalaw ng maayos ang matandang inchik. Kaya naman naisipan na lang niyang tumawag ng ambulansya. Nang makatawag na ay susubukan sanang lumabas ng matanda sa kotse. Pero bawat galaw niya ay mas lalong sumasakit ang kanyang ari. Hindi maiwasang mapaiyak na siya sa hapdi at sakit na nararamdaman. Ano ba aking sakit? Bakit ganito kasakit? Sakit! Aray ko!
Dahil sa sakit na nararamdaman ay nawala ng ulirat ang matandang inchik. Eksakto namang dumating na ang mga rescuer na kanyang tinawagan at dali-dali siyang dinala sa ospital. Lumipas ang mga oras hanggang sa maiayos na ang matanda sa isang pribadong silid sa ospital. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Nang wala ng sakit na nararamdaman ay bigla siyang napatawa. Buti na lang ako tawag rescue. Pati sakit, nawala. Ngunit panandalian lang ang tuwang yon. Dahil sa pagpasok ng isang doktor ay nagbigay ito ng isang masamang balita. Ayon sa doktor ay namamaga ang kanyang ari at may nakita silang insekto sa loob nun. Labis na nagulat si Mr. Lu. Ha? Ano? Ano insekto? Ako ba loko mo? Paano mangyayari yun? Tell me! Muli ay nagpaliwanag ang doktor. Maging sila ay nagulat nang makita sa x-ray at whole body scan ang resulta. Ayon pa sa doktor, maaari naman daw matanggal yon sa pamamagitan ng pag-oopera. Pero wala silang kasiguraduhan kung kakayanin ng matanda ang operasyon. Nagbigay din ang doktor ng suhestyon na maaari ring putulin ang kanyang ari dahil infected na ito at hindi na kailanman magagamit sa mga sexual na aktibidad. Galit na galit namang sinagot ni Mr. Lu ang doktor. Ano? Ikaw doktor, ako bayad malaki. Tapos ikaw sabi sa akin na wala na sila akit ari. Sira ba ulo mo? Kung ikaw kaya... Aray! Ang sakit! Hindi na natapos ni Mr. Lu ang kanyang sasabihin nang muli ay maramdaman niya ang sakit sa kanyang ari na parang pinipilas yon. Kaagad namang tinurukan ng pampakalma ng doktor sa kanyang IV line. Ilang sandali pa ay nahulog sa pagkakatulog ang matandang inchik. Dahil walang makuhang sagot sa pasyente, ay kaagad na nag-utos ang doktor sa isang nurse na kontakin ang pamilya ni Mr. Lu para mapag-usapan ang kalagayan ng matanda. Ilang oras lang ang lumipas at dumating ang anak ng matanda. Nang sabihin dito ng doktor ang kalagayan nito at tungkol sa opsyon na gagawin, ay mas pinili ng anak na tanggalin na lang ang ari ni Mr. Lu. Ayon pa sa anak, ay kung yon ang mas makapagpapahaba ng buhay ng ama, yon ang gawin. Kaagad na isinagawa ng doktor ang operasyon. Nang matanggal na nila ang ari ng matanda, ay ibinalik ito sa kanyang silid. Magdamag namang nagbantay ang kanyang anak. Habang si Agnes naman ay masiglang masigla simula ng magising. Sigurado akong namimilipit ka na sa sakit. Mamimili ka lang naman Mr. Lu. Puputulin o puputulin? Kahit pa ipaputol mo ang ari mo, hindi pa rin aalis sa iyong katawan ng aking alaga. Paniguradong lumipat lang yon. Wala na akong pakialam kung ano pang dadanasin mo. Pero kailangan ko ng kumilos para hanapin si Sam. Habang nagkakape ay ginamit niya ang kanyang social media para mahanap ang lalaki. Hindi naman siya nahirapan dahil madali lang palang hanapin si Sam. Bukod sa mayaman nito ay kilala rin pala ang pamilya ng binata bilang isa sa pinakamayamang mga negosyante sa larangan ng mga local brand na pasalubong. Nang makita yon ay kaagad niyang pinadalhan ng mensahe ang binata. Hello, Sam. Naaalala mo pa ba ako? Si Agnes ito. Hindi ko alam kung bakit parang hinahanap kita sa mga nangyayari sa akin ngayon. Kung may oras ka, sana ay magkita tayo. Mabilis namang nag-scene ang binata.
Natatawa pa si Agnes nang makita ang 3 dot na gumagalaw matapos masin ang kanyang mensahe. Ilang segundo lang ay nakatanggap na kaagad ng sagot si Agnes. Mas lalong lumakas ang tawa niya nang pumayag na makipagkita ang lalaki at nagsabi pa nga ito ng lugar. Napangisi pa ang dalaga nang mapagtantong ang lugar na sinabi ni Sam ay ang hotel kung saan siya binaboy ng mga ito. Mukhang umaayon sa akin ang pagkakataon na. Ay, napakadaling basahin ng mga katulad ninyo, Sam. Dahil napakinabangan naman kita noon, hindi na kita masyadong pahihirapan pa. Pero sisiguraduhin kong magkakasama na kayo sa impyerno ng kaibigan kong si Benji. Nang gabi ngang yon ay nagpunta si Agnes sa hotel na sinabi ni Sam. Nakita niya kaagad ang binata sa lobby. Nilapitan niya ito at sabay silang umakyat papunta sa silid na kinuha ni Sam. Pagpasok pa lang sa hotel room ay sinunggaban kaagad ni Sam si Agnes. Nandidiri man ay pilit na ngumiti ang dalaga. At para mas maging natural ay pinigilan niya muna ang kamay nito na humihimas sa kanyang matambok na puwet. Sandali lang. Kumain na muna tayo, nagugutom na ako eh. Kailangan pa ba yon? Oo naman, para akong dessert mo. Ayaw mo ba? Sige na nga. Basta ikaw ang dessert ko ha. Wait lang. At magpapadala ako ng pagkain dito. Ngumiti naman si Agnes sa harap ng binata. Ngunit sa pagtalikod ni Sam ay nabura yun. Napalitan ng matatalim na tingin ang ngiti kanina lang. Naglakad si Agnes papunta sa banyo. Nang makapasok na ay dumiretso siya sa lababo. Doon ay inilagay niya ang kanyang bag. Mula roon ay may tali siyang inilabas. Dinasalan niya ng panandalian yon bago inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos nun ay lumabas na siya. Inabutan niyang sumisinghot si Sam. Napapikit na lang si Agnes sa nakikita. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago nilapitan ng lalaki. Nginitian lang siya nito. Lumipas pa ang ilang minuto at pinagsasaluhan na nila ang pagkain na inorder ni Sam. Ang dami namang pagkain. Mauubos ba natin to? Pwede mo namang iuwi mamaya ang matitira. Basta kumain ka lang. Para may lakas ka mamaya. Baka hindi mo ako kayanin. Kung hindi mo na itatanong talagang pinaghandaan kong ating muling pagkikita. Naghanda ka? Mukhang mapapasabak ako ngayon sa kama. Mabuti na lang at may dala kong vitamins. Pampalakas ng tuhod. Kaya huwag ka mag-alala. Dahil ihi lang ang magiging pahinga mo mamaya. Nang matapos na silang kumain ay nagsimula na si Sam na haplos-haplusin ang balat ni Agnes. Nandidiri man ay pinigilan niyang ipakita yon sa binata. Magdadahilan pa sana siya nang bigla na lang siyang buhati ni Sam at dahan-dahang ibinaba sa kama. Nagmamadaling naghubad si Sam. Nang matanggal ang pang-itaas na damit ay pinaghahalikan niya si Agnes sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero mautak si Agnes. Habang abala si Sam ay inilabas niya ang tali na nasa kanyang bulsa at ipinakita sa binata yon. Mas lalo palang gaganahan nito. Ngayon ko lang nalaman na white ka pala. Pero sa tingin ko, gusto ko yan. Mukhang mas gusto mo na ikaw ang magtatrabaho. Sino ba naman ako para pigilan ka? Go babe, isusuko ko ang sarili ko sa'yo. Sige na, itali mo na ako. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Humiga naman si Sam ng maayos at itinaas pa ang kamay. Masaya namang itinali ni Agnes ang mga kamay at paa ng binata. Lingid sa kaalaman ni Sam ay dinadasalan na siya ni Agnes.
Nang tuluyan na siyang maitali ay kinuha naman ng dalaga ang panyo na gamit ng binata kanina. Inilagay niya yon sa bibig ni Sam. Pagkatapos nun ay pinadim niya ang ilaw at saka tumayo para kuhanin ang kanyang bag. Mula roon ay inilabas niya ang kanyang kandila, garapong may laman na 7 salagubang at 1 pulang tiyok. Nagtataka namang pinapanood lang siya ni Sam. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang makita ang iginuguhit ni Agnes na pabilog sa paligid ng kama. Natatakot ka na ba? Dapat ka talagang matakot sa akin. Alam mo, Sam, sayang ka eh. Mayaman at mula sa kilalang pamilya. Pero sinira mo ko. Binaboy mo ko. Kulang pa ang gagawin ko sa'yo sa ginawa ninyo sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sasaktan. Lalabas kasing mapapatiran ka lang ng mga ugat sa puso. By the way, naipadala ko na pala sa impyerno si Benji. Kaya hindi ka na malulungkot pag nagpunta ka na ron. May kasama ka na kasi eh. Panay-ungol naman si Sam habang isinasagawa ni Agnes ang kanyang ritual para sa binata. Habang dinadasalan ang binatang nakatali, ay isa-isang inilalagay ng dalaga ang salagubang sa ibabaw ng dibdib ni Sam. Napangiti dahil sa kamanghaan si Agnes nang makitang gumalaw ang mga salagubang at bumuo ng hugis na bilog sa banda kung nasaan ang puso ni Sam. Panay naman ang pagpupumiglas ni Sam. Ngunit kahit anong galaw ang gawin niya, ay hindi natitinag ang mga salagubang. Huwag ka nang pumalag. Wala ka rin namang magagawa eh. Tapos na ang ritual. Ilang sandali na lang, magsasama na kayo ni Benji. Hindi nga nagkamali si Agnes. Dahil ilang minuto lang ang lumipas ay nangisay na si Sam. Ilang segundo rin yun nagtagal. Nang makita yon ng dalaga ay inayos na niya ang kanyang ibang gamit. Ilang saglit pa ay hindi na humihinga si Sam. Masayang masaya namang lumapit ang dalaga sa katawan ng binata. Muli ay kinuha niya ang garapon at itinapat yon sa gilid ng nakapabilog na mga salagubang. Isa-isa namang bumalik ang mga ito sa garapon. Pagkatapos nun ay isinara na niya ang garapon at hinalikan yun. Ang galing talaga ninyo! Pagkatapos nun ay inilagay na niya ang garapon sa bag. Tinanggal na rin niya ang tali ni Sam. Nang maiayos na ang lahat ay saka siya tumalilis ng alis. Kinabukasan ay naibalita kaagad ang nangyari kay Sam. Ayon sa balita ay nakita ito ng room service. Sinubukan pa di umanong isugod ito sa ospital. Pero diniklara ng dead on arrival ang binata. Dahil sa hindi matanggap ng pamilya na basta na lang namatay ang anak, ay ipina-autopsy ang bangkay. Ngunit gumuho ang mundo ng mga ito nang malamang ang ikinamatay ng binata ay dahil sa sobrang paggamit ng droga. Wala talagang makakaalam na akong may gawa sa inyo na ako ang may gawa niyan. Isa na lang. Pero mabait naman ako. Kaya gagawin na lang kitang baliw. Ilang araw pa ang lumipas at naibalita na nga na sumuko ang huling suspect sa panggagahasa kay Agnes. Inamin nito na siya ang nagplano ng lahat. At labis ang inggit na nararamdaman nito sa dalaga. Ngunit hindi pa man ito nagtatagal sa loob ng kulungan ay nabaliw na ito. Sinasabi ni Lana na may mga bumubulong daw sa kanya at papatayin siya. Dahil doon ay inilipat ang dalaga sa mental hospital. Habang si Agnes naman ay binayaran ng malaking halaga ng pamilya ni Sam.
Dahil nalaman ng mga ito, nakasangkot ang kanilang namatay na anak sa nangyari sa dalaga. Dahil doon ay nagbago ang buhay ni Agnes. Nakapagpatayo na siya ng maliit na tindahan sa harapan ng kanyang bahay at namuhay na siya ng masaya. Tapos na! Magiging okay na ang buhay ko. Kahit pa nga nagawa nila ako ng mali nagpapasalamat pa rin ako. Dahil ngayon, gising na ako. Dapat na akong hindi magtiwala sa lahat. Likas sa ating mga Pilipino ang madaling magpatawad. Pero kagaya ni Agnes ay hindi sa lahat ng kaso. Minsan, kung sino pa ang ating pinakapinagkakatiwalaan ay sila pa pala ang gagawa sa atin ng masama para lang sa kanilang pansariling dahilan. Kaya sa ating mga tagapakinig, sana ay magsilbing aral din sa atin na hindi lahat ng kabaitang nakikita ng ating mga mata ay totoo. Kadalasan, ang nakikita natin ay balat kayo lang. Kaya maging mapagmatsyag tayo. Wala rin sa tagal ng pagkakakilala sa isang tao para masabing ligtas ka sa piling ng iyong napiling kaibigan. Mahirap kalaban ang inggit, pagnanasa at panlalamang. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang maaaring maging balik nito at kung ano ang maaaring gawin sa atin ng taong ginawa natin ng masama.